God's best for your life is available. What does that mean? When you live your life for Jesus, with Jesus, in Jesus, your life is the best life ever. Ang mensahe natin para sa araw na to ay pinamagatang, live out God's best for your life. Pakisabi po sa katabi, live out God's best for your life. So titignan natin kung paano natin magagawa ito base doon sa ating book, no? Colossians chapter 3. 3 punto po ang ating pag-aaralan. Unang-una, set your mind on things above, put off the old life, and then put on the new life. Umpisahan natin mga kapatid. Set your mind on things above. Basahin natin kung paano nagsimula ang Colossians chapter 3. Okay? Tingnan ho ninyo. Colossians chapter 3. Therefore, if you have been raised up with Christ. Ito pong if na ito, sa Tagalog, ano ang if? Kung. Di ba? Kung ikaw ay nakabangon na kay Kristo. Kung ikaw ay nabuhay ng muli kay Kristo. Hindi ito mukhang parang hindi siya sigurado. Actually, ang ginagawa ni Pablo, sinasabi niya, yaman din lamang na nagawa ni Kristo lahat ng ginawa niya. If you have been raised up with Christ. Ano bang ginawa ni Kristo? Tingnan po ninyo ang Romans chapter 6. Sabi sa Romans chapter 6, for the death that He died to sin once for all. Isang beses lamang. Hindi namamatay si Kristo kada mahal na araw. Isang beses lamang siyang namatay. But the life that He lives to God. Even so, consider yourselves to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Siguraduhin po natin na buhay ang buhay natin kay Kristo sa Panginoon. Kung yun na nga ang nangyari, keep seeking the things above. Keep seeking the things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Anong ibig sabihin ng keep seeking? Ang ibig sabihin po niyan sa grammar ng Greek, okay? Ito po ay present tense. Ibig sabihin, tuloy-tuloy niyong gagawin. Hindi porket nagsimba kayo, magsisik na ako kay Lord. Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado, wala kayong paki kay Lord. Linggo, magtatanggap na lang ulit ako kay Jesus. Pag nag-closing prayer si Pastor Paul, magre-receive na lang ulit ako. Every Sunday, nagre-receive ka na kay Jesus. Jesus, I receive you. Jesus, I receive. Bakit? Kasi yung Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, hindi nakikita si Kristo sa iyo. Yun po ang mahirap sa atin. Kadalasan po nangyayari sa ating lahat yan. Hindi lang sa inyo, hindi lang sa akin, sa ating lahat. Hindi natin pinanghahawakan na tayo po ay tubos na. Tayo po ay napatawad na. So keep seeking the things above where Christ is. Yan din po ay active voice. Ibig sabihin, patuloy mo siyang gugustuhin. And then, ito po ay imperative mood. Ibig sabihin, ito ay utos. Hindi ito suggestion. Utos ito. Sinundan pa yan sa verse 2. Ang sinabi dyan, set your mind on things above. Ganun pa rin yun. Parehas lang ho sila ng keep seeking tsaka ng set your mind. Ikaw mismo ang pipiling tumingin sa taas. Pagpatuloy natin, sabi ho sa verse 3, you have died and your life is hidden with Christ in God. Kayo ba alam nyong namatay na kayo? Bakit tayo namatay? Buhay kayo ngayon, nandito kayo. Anong ibig sabihin na you have died? Ibig sabihin po, tapos na yung buhay mo na nakaraan. Nung pumasok si Kristo sa buhay mo, lahat ng nangyari in the past, done. You're dead to sin and alive in Christ. Buhay tayo kay Kristo. When Christ who is our life is revealed, then you also will be revealed to Him in glory. Ibig sabihin, may magandang future pong nag-aabang sa atin. Anong ibig sabihin ng dying with Christ? Hindi po ito cessation or eradication.
Okay? At ito po ay spiritual reality. Anong ibig sabihin ng spiritual reality? Yung union natin with God through Christ. It's no longer I who live, but Christ who lives in me, Galatians 2:20. That's your new identity. I am a new creation in Christ. Di ba? Judicial freedom. Ito ho yung binasa ko kanina. Ang ibig sabihin, kung may pagkakautang ka kay Lord, kung may pagkakautang ka dahil may kasalanan ka, dahil sa ginawa ni Kristo, tubos lahat yun. Hindi ka nasisingilin. Bakit? Kasi bayad ang lahat ng mga kasalanan mo. Bayad. At malaya ka. Malaya ka na. Ang problema natin, hindi natin iniisip na tayo ay malaya na. Kaya tuwing linggo, iiyak tayo kay Lord, sorry Lord, sorry. Kinabukasan, gagawin pa rin natin yung kasalanan natin. Tandaan nyo, you have freedom. And there's freedom in Jesus. And then, the power of sin has been broken. You are no longer a slave to sin. Sabi po ni Paul sa Romans 6, sin shall not be master over you, for you are not under law, but under grace. Kaya nga ho kinakanta natin, amazing grace di ba? Dahil sa grasya, habag, awa ng Panginoon, anong nangyari sa atin? Tinubos tayo. Having been freed from sin, we are now what? Slaves of righteousness. Sabi ho sa Romans 8, we are children of God. Heirs. Tawag sa atin, tagapagmana. Biruin po ninyo yung benefit na binibigay sa atin. We are heirs. Ang goal is to be glorified with Him someday. For I consider the sufferings of this present time are not worthy. Wala hong binatbat. Lahat po ng mga pinagdadaanan nating hirap sa ngayon, kung ikukumpara natin siya dun sa buhay na ibibigay sa atin in eternity. That is the beauty of the promise. Ano po ba to? Motivation po ang tawag dito. Because the motivation allows you to change your way. The motivation allows you to see, okay, kaya kong tanggihan yan kasi may mas maganda akong mapapala at makukuha. Ito po dapat ang epekto ng verse na ito sa atin. If you are called the heir of God, children of God, then dapat nabubuhay tayo pang God. Hindi pang world, hindi pang self, hindi pang devil. Sabi po ni John, tingnan nyo, when He appears, we will be like Him because we will see Him just as He is. Ito po yung hope natin. Kapag na kay Kristo tayo, may hope tayo na darating yung isang araw, magiging katulad niya tayo. Aayusin niya lahat ng problema sa atin. Hindi lang yung pampisikal. Ako excited ako mapunta sa langit kasi baka sa langit mas matangkad ako eh. Di ba? Baka naman Lord, mas matangkad ako tsaka mas malapad yung balikat ko. Pero higit doon. Alam niyo kung ba't ako excited sa langit? Kasi doon sa langit ang sabi, wala na daw iiyak. Wala na daw luluha. Wala na daw magkakasakit. Wala na daw mamamatay. Because the old things have gone and the new things have come. That is the hope, brothers and sisters. That is the hope that we have in Jesus. This is living with eternal values. This is living with our minds set on God. Malinaw po? So, dugtungan na natin yan. Pangalawa, put off the old life. Kadalasan ho, naggusto lang natin yung feeling, yes, I love Jesus, pero ayaw bumitaw. Buti pa yung kanta, gustong bumitaw eh. Ikaw ayaw mo eh. Di ba? Yun talaga yung kanta niyo. Gusto ko nang bumitaw. Pero ayaw pa rin. Bakit ayaw bumitaw? Yun ang tanong. Anong meron doon sa iyong ginagawa, bakit hindi mo mabitaw-bitawan? Ano ang meron sa pangloloko ng kaaway na hindi mo matanggihan? Na hindi natin matanggihan? Anong meron sa puso natin? Anong pagkakamali ang meron sa atin? Bakit hindi po natin kayang mag-no to sin at mabuhay tayo kay Kristo? Sabi po ni Apostle Paul, consider the members of your earthly body as dead. Patayin nyo na yan. Hindi ko sinabing magpakamatay ha. Huwag niyo akong tutularan.
Hindi yun ang bilin. Consider the members of your earthly body as dead. Ibig sabihin, mortify it, kill it. Yung inyong kagustuhan para magkasala, tigukin nyo na yan. Wala na yan. Kick out na yan. Sipahin nyo na yan palayo. Kasi may bagong buhay ka na eh. Mas masarap dito sa bagong buhay. Sabi ho ni Paul sa Romans 6, what shall we say then? Are we to continue in sin so that grace may increase? May it never be. How shall we who died to sin live in it? Tandaan po ninyo, pag tinanggap nyo si Kristo bilang inyong Diyos at tagapagligtas, kayo ay sumabay na namatay sa Kanya at bumangong kayong panibagong tao. Nilinis, tinubos, pinatawad, may bago kayong buhay. Yun po ang bilin. Yun po ang benefit. Ay, anong ibig sabihin nito? Dapat, hindi na tayo biktima ng ating mga favorite sins. Diba? Tingnan nyo si Jesus ang taas ng standard. Tingnan nyo, I say to you, everyone who looks at a woman with lust for her has already committed adultery. Dati ho ang pangangalunya o pagkakaroon ng kabit, yung meron kang kasama. Pero sa standards ni Jesus, yung matingin ka pa lang, nagkasala ka na doon. Nakikita nyo? Kaya ano daw ang sabi ni Jesus? If your right eye makes you stumble, tanggalin mo. Dukutin mo, itapon mo yan. Throw it from you, for it is better for you to lose one of the parts of your body than your whole body to be thrown into hell. Yun ho ang sinasabi ni Paul sa Colossians. Ang sabi niya, dead to immorality, impurity, passion, evil desire, greed, amounts to idolatry. Alam niyo po bang lahat ng salitang nakikita niyo ngayon na nakakulay dilaw, lahat yan pertains to one kind of sin. Anong sin yun? Sexual sin. Sexual sin. Marami ho sa atin, past life natin, immoral tayo, impure tayo. Meron tayong mga kagustuhan, kaya nga ho tayo nanonood, kaya nga ho kayo nag-i-scroll, kaya nga ho kayo nagsusubscribe sa mga vloggers na gusto ninyo, kasi may iba kayong nakikita na hindi nyo dapat tinitignan. Diba? Evil desire. Yung greed po na ito, meron silang kultura noon na hangad nila na mas marami pa silang ma-experience na katawan. And so they go for prostitutes. They live lives that are very promiscuous. They live lives that are very sinful. At yun po yung sinasabi, patay na kayo dyan. Hindi na dapat kayo kaparte niyan. Hindi na parte ng buhay ninyo yan. Ano pa? Anong sinabi? Sabi dito, verse 6, it is because of these things that the wrath of God will come upon the sons of disobedience. In them you also once walked when you were living in them. Anong ibig sabihin nito? Yung mga kasalanan na binanggit ni Pablo, ito ay buhay ng mga taga-Kolose. Ganyan na sila nabubuhay. Ang sinasabi ni Pablo, ganyan ang buhay nyo noon, magbago na kayo. Kasi may Kristo na kayo. Hindi na natin dapat pinagpapatuloy yung mga maling gawain. But now you also put them all aside. Isantabi nyo na yan. Tanggalin nyo na yan. Labas nyo na yan sa bulsa ng buhay ninyo. Ano yan? Anger, wrath, malice, slander. Mali siya, malice, slander, paninirang puri. And then abusive speech from your mouth. Tanggalin na yan. Kaya ba yan? Kaya bang gawin yan, mga kapatid? Kaya po ba? Bakit? Bakit kaya? Kaya po yan kasi itong pangako ng Panginoon. Sabi ni Paul, I am confident of this very thing, that He who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus. Kaya ng Panginoong baguhin ang ating buhay at patuloy po niyang babaguhin yan. Pero ang hinihingi sa atin, dapat willing tayong magbago. Willing tayong mag-let go. Willing nating alisin yung mga bagay na hindi nakakabuti. So then, my beloved, just as you have always obeyed, not in my presence, but now much more in my absence, anong bilin? Work out your salvation with fear and trembling. Anong ibig sabihin ng work out your salvation? Ang salvation po, tayo ba nagtrabaho o si Kristo? Sino ang nagtrabaho para tayo ay maligtas? Sino ang nagtrabaho para maligtas kayo? Si Jesus. So ano tong workout?
Work out your salvation. Ipakita mong ligtas ka. Ipakita natin na bagong tao na tayo. Hindi na tayo alipin ng kasalanan, hindi na tayo alipin ng mundo, at hindi na tayo alipin ng dyablo, kay Kristo tayo. Yon ang bilin. At anong confidence natin, mga kapatid? It is God who is at work in you both to will, gustuhin magbago, and to work, na talagang magbago. Si God ang kikilos sa atin. So ang importante po, nakasuko kayo sa Kanya. Lord, ito po ang buhay ko. Pigilan po ninyo ako sa mga bagay na hindi tama. At talaga pong iliko nyo ako papunta sa tama. Ganun ang dasal, mga kapatid. Okay? Pagpatuloy natin, Colossians. Do not lie to one another. Sabi po, since you laid aside the old self, with its evil practices. Itinantabi nyo, para ho kayong naghubad. So you take out your old self. Hindi na kayo yon. Tanggalin nyo na yon sa buhay ninyo. Malinaw po ba? Tatapusin ho natin yung mensahe natin sa ating huling punto. Put on the new life. Hindi lang ho kayo nagtanggal ng damit. Di ba? Kasi put off the old self Dapat may ipinapalit ho kayo dyan. Hindi pa pwedeng wala kasi ho giginawin kayo. Dapat meron kayong ipapatong na bago. Kaya nga ho sinabi ni Paul, have put on the new self na kayo ay patuloy pang binabago. Hindi ho kayo biglang magiging perpektong tao pagkatapos ng service na ito. Umiiyak kayo, nagsisisi na ako. Pagka uwi nyo ho, meron pa rin ho kayong mga struggles. Meron pa rin hong temptation. Yun nga ho ang maganda sa Christianity. Hindi natin pinapangako na ang buhay ninyo masaya. Pero pinapangako natin ang buhay nyo buo at hindi na nakawin sa inyo kahit kailan. Yan ang buhay na meron tayo kay Kristo. Being renewed to a true knowledge according to the image of the one who created Him. A renewal na hindi na tayo ngayon hinuhusgahan sa kung sino tayo. Whether we are Jew or Greek, circumcised, uncircumcised, barbarian, Scythian, or freeman, ano na ang identification natin? Christ is His all and in all. You see, it's not just your sanctification that Jesus died for. Jesus also gave us all a new identification. Because in Christ, we are a new being. We are a new creature. The old has gone, the new has come. Blessed be the name of the Lord. So ano hong gagawin? So as those who have been chosen by God, holy and beloved, put on, isuot mo, ilagay mo, ipatong mo sa iyo ang puso ng compassion, kindness, humility, gentleness, patience. Ano naaalala nyo dito? The fruit of the Spirit. Hindi ba? Kapag kayo kay Kristo na, sasabihin ninyo, Lord, kayong magmaneho ng buhay ko, ayokong akong magdidesisyon. I surrender my life to you completely. Take full control. At yun ho ang gusto nyong lalabas sa inyo. Pag piniga kayo ng pagsubok ng buhay, ang lalabas sa inyo, kay Kristo ka. Kay Kristo ka at hindi ka maliligaw. Kay Kristo ka kaya kaya mong maging compassionate, kaya mong maging kind, kaya mong maging humble, kaya mong maging gentle, kaya mong maging patient. Dahil kay Kristo tayong lahat at tinubos niya tayo. Yun po ang benefit of putting it on. Bear one another, forgive each other. Karamihan ho sa atin, nagsisimba palagi, pero may galit sa puso. May galit kayo sa puso. Ang sabi dito, forgive each other. Diba? Bago pa man humingi ng tawad sa inyo yung nagkasala sa inyo, pakitaan nyo ng kapatawaran. Tingnan nyo kung hindi ho maglupas yan, bakit mo ako pinapatawad? Di ba ako nagsusorry? Kasi napatawad na ako ni Kristo. Pinapasa ko lang sa iyo. Ganun po ang sikreto. No? Whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, so also should you. And then beyond all these things, put on love. Damitan po natin yung ating mga sarili ng pagmamahal at pagmamahal na nanggagaling kay Kristo. Dahil yan po ang mag-iiba ng ating takbo ng buhay. Ang mga Kristiyano po dapat they are known by their love. Because the love that we have is not from ourselves. It is from God who loved us despite
our weakness, despite our imperfection, He loved us completely. And it is the perfect bond for unity. Tingnan po ninyo, sinabi rin ho dito ni Apostle Paul sa Galatians, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness. Yung kadalasan ho, pag nagtuturo ako ng GLC, tinatanong ko, anong paborito niyong fruit? Anong paborito niyong fruit of the Spirit? Tapos namimili yung mga tao, love, patience, peace. Tandaan niyo ito. Hindi ho ito fruit salad. Okay? Na mamimili lang, ay ayoko ng nata. Gusto ko lang ng cherry. Ay ayoko ng papaya. Gusto ko mango. Hindi ho ito pilian. Pag sinabi pong fruit of the Spirit, kaya nga iisa lang siya, ang bunga ng banal na Espiritu ay ang lahat ng ito. Kaya dapat kung ang Holy Spirit nasa atin, dapat nakikita yung lahat. We are people of love. We are people of joy. We are people of peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Nakikita sa ating lahat yan. Ito pinakamaganda. Ang pinakamagandang line sa verse na ito. Against such things, there is no law. Alam niyo po ang translation nito? Dahil sa mga bagay na ito, hindi pinagbabawalan yan. Kasi yung previous verses po dyan, listahan ng kasalanan. At ang sinasabi doon, lahat ng kasalanan may kaparusahan. Pero kung kayo ay talagang addicted kayo sa love, joy, peace, patience, kindness, goodness, walang law dyan. Hindi bawal yan. Dahil yan ang buhay na meron tayo kung talagang nabubuhay tayo para kay Kristo. We have love, we have joy, we have peace. Imagine niyo yon mga kapatid. Hindi natin kaya yon on our own. Si Jesus ang gagawa nun para sa atin. That's why you let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. Anong peace ba ito? Sabi ni Jesus, peace I live with you. My peace I give to you. Not as the world gives do I give you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful. Ibig sabihin, yung peace ng Panginoon gives you security. It gives you the belief na, matinong pangako ito, pwede kong pagkatiwalaan ito. Magandang plano sa akin ng Panginoon. Mabuti ang plano sa akin ng Diyos. Kaya ko itong panghawakan. That is what it means. The peace of God allows you to feel you are secured. You are protected. You are loved. You are a blessing to people. Lahat po yan. You can get that because of the peace of Christ in you. Si Pablo po lived with the peace of Christ. Kaya siya po ay nabuhay na malinis ang konsensya. Tingnan ninyo, brethren, I lived my life with a perfectly good conscience. Yan pong good conscience, pag malinis ang konsensya natin, ibig sabihin, may peace tayo sa Panginoon. At peace tayo with God. Ibig sabihin, hindi tayo kaaway. Hindi tayo kalaban. Kakampi tayo. Yun ang ibig sabihin po. Sa liham niya kay Timothy, sabi niya, goal of our instruction is love from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Okay? So, linisin natin yung ating konsensya. Sana pag natapos ang buhay natin, masasabi natin yung last na sinabi ni Apostle Paul. When he wrote to Timothy, this is what he said. I have fought the good fight. I have finished the course. I have kept the faith. In the future, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have loved His appearing. Ito ho ang future natin, mga kapatid. The future that we have is so magnificent, is so beautiful, that we cannot settle on sin. We cannot settle on temptation. Dahil walang binatbat lahat yun sa future natin kay Kristo. Yan po ang sinasabi sa 2 Timothy. You set your mind on things above, not on the things that are on earth. Lagi kayong titingin sa taas at kakapit sa Kanya. For you have died and your life is hidden with Christ in God. That is the way to live out God's best for your life. Gusto nyo pong sumaya ang inyong buhay? Gusto nyo pong umayos ang inyong buhay? Nag-uumpisa po lahat yan sa pagsuko natin sa Panginoon. Ang buhay natin,
Hindi po natin sinusukat sa na mga nagawa nating mabuti. Hindi po tayo nagpaparamihan ng kabaitan. Because if we stand in comparison to the holiness of God, mahihiya tayong lahat sa balat natin. Kahit yung pinakabanal mong version, madumi pa din pag itinapat mo sa holiness ng Panginoon. But God's best for your life is available. What does that mean? When you live your life for Jesus, with Jesus, in Jesus, your life is the best life ever. So bibigyan ko ho kayo ng pagkakataon ngayon. Habang ho tayong lahat nakapikit na kayuko. If you have done something wrong, meron kang ginawang mali, alam mong mali sa mata ng Diyos. At kahit hindi mo alam ang Biblia, alam mo yan dahil may konsensya ka. Alam mong mali. Alam mong hindi tama sa mata ng Diyos. Kailangan mo ihingi ng tawad kay Lord yan. Siguro meron sa inyo naghahanap ng kapayapaan, naghahanap ng peace, naghahanap ng joy, naghahanap ng love. Hinanap nyo na sa kung saan-saan, hindi nyo pa rin makita. I tell you the truth, if you experience Jesus, you will find what you're looking for. Panginoong Jesucristo, lumalapit kami sa inyo ngayon. And I want to pray for two kinds of people today. The first set of people that I want to pray for, Lord God, ay yung mga Kristiyano na. Matagal nang nagsisimba, matagal nang nagpapakita sa simbahan, parte na ng inyong pamilya, Panginoon. Pero lagi pa rin ho kaming natatalo, lagi pa rin ho kaming nadadapa. At this point, Lord, we want to pray for these people. Lord, will you be our victory? Lord, will you be the grace that changes us from the inside out? Lord, will you be the one to set us free? Allow us to stand on what you have done on the cross. And allow us to remember, Lord, we have been redeemed. Malaya kami. Help us, Lord, to live a life that is pleasing and honoring to you. As we fix our eyes on you, Jesus, help us to live lives, Lord, that are worthy of the name that is above all names. Pangalawa ko hong gustong ipag-pray, Panginoon, yung mga taong hindi pa sumusuko sa inyo. At alam nyo yan sa sarili ninyo. You don't have to look around. Nararamdaman nyo po yan ngayon, kumakatok ang Panginoon sa inyong puso at sinasabi sa inyo, anak, huwag ka nang magtago. Anak, alam mong babalik ka sa duming pinanggalingan mo. Huwag mong hayaang hatakin ka ng kaaway palayo sa akin. Ngayon pa lang, isuko mo ang buhay mo sa akin. Ako ang bahala sa iyo, sabi ni Kristo. Will you surrender your life to Him? Will you entrust your life to Him, your entire being to Him? And will you say, Lord, I want to follow you. I want to be with you. I want you to be in me. Lord Jesus, I want you to be a part of my life. Kung yan ay hinaing ng puso mo, can you raise your hand? I want to pray for you. Nakikita ko po kayo hanggang dyan sa taas. So if you really want to surrender to Jesus now, please, I want to pray for you. Raise your hand. And tell Jesus that. Tell Jesus, Lord, I am sorry. I am sorry for all my sins. Alam ko, Lord, mali. Alam ko mali. Pwede mo ba akong linisin? Pwede mo ba akong patawarin? Pwede mo ba itong alisin? Panginoon, I trust that when you died on the cross for me, you paid the penalty of my sins. And Lord, because of what you've done, Jesus Christ, I am a new creation. The old has gone, the new has come. Jesus, be my Lord, be my Savior. Pwede nyo na pong ibabangin yung mga kamay. At habang tayo po ay nagtatapos, kung ang commitment nyo sa Panginoon
ay mabubuhay kayo, living your best life in God, living the best life that God has for you, setting your mind on things above, putting off your old life and putting on your new life in Jesus. I want you to make a stand today. At sa pagtayo po ninyo, sinasabi niyo sa Panginoon, Panginoon, hindi ko kaya kung ako lang, pero tulungan mo ko. I want to be pleasing to you. I want to be honoring you. I want to be loving you for the rest of my life. Lord, help me, help me, help me. Jesus, we call upon you. And as you make a stand, Lord, I pray that this entire church will commit to live this life for Jesus. Lord, you gave your all for us. It is only right that we respond this way. Na sa buhay na meron kami ngayon dito sa daigdig, no matter how long or short, hindi namin alam kung ang gaano kahabang buhay namin, pero itong sigurado, Panginoon, tumatayo kami ngayon because we want to declare that we want to live for you. Glorify yourself. Glorify yourself in our lives, Lord. And allow us, Lord, allow us to be good bearers, to be salt and light to others. Lord, help us to live lives that are pleasing to you. Be honored and be magnified in Jesus' name. Amen and amen.